Ma'am, marami po sa ating mga kababayan ang nalilito o naguguluhan kung sino ang magiging plus 2 sa Duterte 10 since magkaiba po kayong endorso ni PRRD. Apo. Ano po ang maipapayo ninyo sa botante since malapit na ang next election? Iwan lang namin sa yung sa akin, dalawa yon, no? Si Amy at si Camille, at iwan ko na lang sa ating mga kababayan desisyon. Basta nakita nila kung ano yung mensahe namin. Meron kaming video, meron kaming message ni Camille Villar, meron din kaming video, meron din kaming message ni Amy. Ma'am, sinampahan po ng Department of Justice ang kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon po sa kay Harry Roque, bahagi po ito ng pagpababagsak sa mga Duterte since isa po siyang kaalyado. Any comment on this one? Yes, oo. Hindi na tayo nagugulat, no, na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque, dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Last question. Ma'am, inirekomenda ni Senator Amy Marcos ang pagsasampa ng criminal at administrative charges laban sa mga Rimulya, kina Marbil, Torre at Ambassador Lacanilaw kaugnay sa illegal na pag-aresto kay PRD. Ano pong masasabi niyo dito? Opo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang pagkawat sa iyahan, no, dinhi sa ato ang nasod. Nandako kayo magpasalamat. Ngayon gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi yon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Thank you. Ma'am, salamat po, ma'am.